Nako po mga kababayan, Secretary ng Department of Defense no, na si Gibo Teodoro nagsalita na rin mga kababayan patungkol sa nangyayaring corruption sa ating bansang Pilipinas, no? At sinabi niya, sinto-sinto lang daw ang magsasabi na walang nangyayaring corruption dito sa Pilipinas. Nako, matindi itong pahayag niya mga kababayan. Ano kaya ang masasabi dito ng mga vloggers na nagtatanggol kay BBM na sinasabi na wala daw nangyayaring korupsyon sa ating bansa, maayos daw ang pagpapatakbo? Nako. So ito na mga kababayan, umpisahan na natin ang pahayag dito ni DND Secretary Gibo Teodoro. Pinag-usapan din po dito yung about sa kung may mangyayari bang kudita, kung naiinip na ba yung mga sundalo. So, ayun, pakinggan nyo mga kababayan kung ano yung pahayag dito ni DND Secretary Gibo Teodoro. Po, ang ating bansa ngayon, ang protesta kaliwat kanan, may katatapos lang ng peaceful na pagrarally ng Iglesia ni Cristo. Meron pong mangyayari sa November 30. Meron pong malaki din ito, kumbatsero. Meron pong mga binitawan si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid. At hanggang ngayon ay marami pong nanliligaw sa Armed Forces of the Philippines para po sumali dito po sa pangyayaring ito. Sa inyo po manggaling, tayo ba gumuguho na ba tayo bilang isang bansa, Secretary? Well, talagang humihina yung bansa natin. Hindi natin masasabi talaga na lumalakas ito. Gawa ng talagang may mga issue ng korupsyon, may issue na political, may issue na kailangan na uhaw ang taong bayan sa hustisya. No? Secretary Gibo, magagalit sa inyo si Auntie Claire. Sabi niya pa naman, palakas ng palakas ang ekonomiya natin. At alang-alang na rin sa karapatan ng ating mga kababayan para sa hustisya at karapatan din naman ng nadadawit dito na linisin ang pangalan nila sa patas na pamamaraan, kailangan pagtuunan ng pansin ito at walang, alam nyo, may kasabihan po, no, that justice should not only actually be impartial but must appear to be impartial. Ang itsura ng pagkakapatas at pagkakatrato sa lahat ng may kinalaman sa isang paglabag sa batas, kailangan ipakita sa tao na seryoso. At ito'y lehitimong hindi lang hiling ng tao, kung hindi ito'y lehitimong prinsipyo ng batas na nasa law books natin lahat. No? So, hindi natin ipinagkakaila na may mga problema. Isang sinto-sinto lang siguro ang magsasabi na wala. Ngunit, sa ganang akin, ang Department of National Defense at ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas ay maliwanag ang katungkulan, ang tungkulin. Ang tungkulin nito ay pangalagaan ang seguridad ng Estado sa lahat ng manunukil, foreign or domestic, ayon sa batas. Marami rin na naghihikayat na kumilos ng mag-isa ang Armed Forces of the Philippines na makialam dito. Hindi po gagawin ito at hindi po natin nanaisin kung ito ang mangyari kasi mas makakahina sa ating pag-mature bilang isang bansa. At maraming gumagamit sa constitutional provision na the armed forces is the protector of the people and the state. Walang nakasaad doon na pwedeng makialam sa trabaho ng iba at humusga ang armed forces of the Philippines sa isang political or judicial contest. Hindi po ito tama. At kung sino man ang gumagamit sa provision na yon, at ewang ko naman doon sa mga framers ng constitution na yan, porque lahat na nangyari bago EDSA 1 ay gusto nilang baliktarin na hindi na lang tumingin sa kinabukasan, ay inilagay pa yon na given naman talaga na dapat ang armed forces sumunod sa legal lamang na kautusan.
Sabi ninyo, may humihikayat at nakita naman talaga at ramdam na merong mga pagkilos para himukin ang sandatahan. Meron ho ba sila, Sekretaryong, sagutin sa batas kung identified kung sinong mga individual o grupong mga ito? Maaring meron, depende sa grabidad ng sinasabi nila. Lalong-lalo na depende sa personal situations nila. Kung sila ay nanilbihan, alam naman nila ang dapat o hindi dapat gawin ng isang sundalo, no? So, may pananagutin depende sa grabidad at kaseryosohan ng banta nila. Yung iba naman, hindi naman talaga siniseryoso. Kaya palagay ko, ano lang yung bagansya o disturbance of the peace yung iba. Yung iba naman, yung nananahimik lamang na talagang sinserong humihikayat. Marami yan na retired na humihikayat na talagang ilabas ang katotohanan sa likod ng mga issue na humihikayat ng tama. Hindi humihikayat na umaklas ang sandatahan ang lakas. Ito ay napakarami at mas nakararami. Yung pong issue sa corruption, medyo matagal na pong lingering yan eh. Yung yung mga kababayan natin mas mulat na mulat po ngayon na Secretary. Pero yung pong binitawan ni Senator Amy laban sa kanyang kapatid, laban sa kanyang hipag, laban sa kanyang pamangkin, nung pong araw ng Lunes, kumpatsero, no? Nung Lunes, ano po ba ang pagtanaw ng DND doon, ng Armed Forces? Bakit umabot sa ganon? May nakikita ba kayong talagang isang mas malaking pagkilos, yun ang umpisa? Hindi ko nakikita doon sa statement ni Senator Amy yan dahil sa tingin ko personal yung dahilan. Ano? At kung humikayat man ito ng mas malaking pagkilos, di sana nangyari na ito dahil talagang emosyonal at napaka shall we say, napaka-surprising ng kanyang nirace, ano? At hindi mo akalain na mangyayari. At kayo man, ang INC man ay sinasabi nyo na hindi kasama talaga sa script ito. No? Pero sa tingin ko, ang talagang lingering issue ay mapanagot ang mga nasa likod nitong corruption issue nito. Yan ang lingering issue, maraming nagiging side issues eh. At habang tumatagal na walang linaw o walang liwanag ang nangyayari dito, lalong magkakaroon ng pagdududa ang tao, lalong magkakaroon ng galit ang tao, lalong magiging receptive ang ating tao sa hikayat, no, na politika. At doon naman, pagka receptive ang tao sa ganun at kumilos, ang impartiality ng justice maapektuhan din. No? Kasi yung lynch mob, hindi naman din maganda. Opo. Kaya, dapat talaga walang papanigan. At alam nyo, marami namang haka-haka, maraming naririnig, may mga hindi nababanggit. At alam naman nila kung sino sila. Alam naman ng marami kung sino itong mga to. In fairness to all parties, lalo na sa ating taong bayan, sana mabigyan ng pagkakataon nitong mga tao na to na ihayag, linisin ang kanilang pangalan. Sa kabila naman, ay mabigyan din ng pagkakataon ng Estado na usigin itong mga ito. Si Saldico, andyan eh. Kumbaga, nasa Sandigan Bayan na, bukas makalawa may warrant of arrest. Pero parang hindi pa rin happy yung tao eh. Meron bang pinagtatakpan ang administrasyon na to, Secretary? Sa tingin ko, walang pinagtatakpan ang administrasyon dahil independent commission nga yung ICI at yung ombudsman. Ngunit, habang
tumatagal ito, hindi mawawala ang duda ng tao na meron talagang pinagtatakpan. Mm. I think that's obvious. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Habang tumatagal, totoo po yun. Obvious yun eh. I mean, kahit sino naman sa ating mga kababayan, mataas man o mababa, maralita man o may kaya, obvious yun eh. Hindi ako takot sabihin. Habang tumatagal, tama po kayo sa inyong binanggit na yon. At sa katunayan, naiinip nga ang marami sa ating mga kababayan. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, ilang beses na binabanggit yan, na bumilang na ng kung ilang buwan, ilang linggo, wala pa rin nangyayari dito sa investigasyon. Tapos nadagdag ho itong biglang nakakagulat na pahayag ni Senator Amy. Yun hong matagal na resulta ng investigasyon, mabagal na investigasyon. Hindi ho ba pwedeng hindi ho kaya makaapekto rin yan sa pag-iisip ng mga kasundaluhan natin? At sila rin ay mainip at umentra na sa eksena. Alam nyo, yung sundalo laging inip yan. Dahil ready for action palagi. Pero ang question, anong kilos ang dapat gawin? Yung kilos nila ay sugpuin ang ating mga nananakop, sumusubok na manakop sa atin, ang mga terorista, at ang iba't ibang mga threats, no? Lalo na yung mga armado, no? At saka yung mga gumagamit ng disinformation at misinformation. Ang inip naman ng taong bayan, ang hindi magawa ng sundalo ay makisama sa political action or makialam gamit ang sandata upang maging inampalan or huwes ng isang political contest. Yan ay hindi mangyayari. At natuto na tayo ng ilang beses. No? Okay. Kailan lang pwedeng pumasok ang militar? Pagka may kautusan ang korte or may political process na or na ma-deputize ng kapulisan to maintain peace and order. Walang nakalagay sa saligang batas na pwedeng makialam ang Armed Forces of the Philippines sa isang bagay. On the contrary, let's say martial law, sino lang ang pwede na magdeklara ng martial law? Hindi ang sandatahang lakas. Kung hindi isang sibilyan, yan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At pagka ginawa niya yon, kailangan within 48 hours, without need of a call, ang Kongreso in joint session assembled ay magpupulong. So walang nakalagay sa konstitusyon na pwedeng makialam ang sandatahang lakas kung ito ang intensyon ng mga sumulat ng saligang batas, di sinabi sana nila. Opo. At sinabi na sana nila, pumasok ang sandatahang lakas, pag nangyari yon, tama na yung COMELEC, tama na yung Supreme Court, tama na yung legislature. Wala man nakalagay doon na civilian junta or whatever. Kasi pag nangyari yon, kung sinong pinakamadaming bill, yan ang iiral. Opo. Secretary, mga huling punto na lang po. Can you categorically tell us kung meron o wala? Meron po bang active destabilization efforts now? Swabe sa kagat, smoky sweet pa. Yan ang mga Nasal Pork Barbecue. 99 pesos lang. Ay, hindi malayo yun. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin na hindi. Meron talaga. Kasi ang active destabilization, gagana yan. Kapag binigyan ng political issue, kumbaga sugat ito, binigyan mo na sugat ang mikrobyo, talagang sasakyan yung sugat, no? Hindi mo matatanggihan na meron. Pero gaano kaseryoso ito? Destabilisasyon sa ilalim ng batas kasi hindi ba yung salungatan sa politika ay
nakaka-destabilize yun ng sadya, no? Kasi binibigyan mo ang taong bayan or isang political party or isang political na tao ng pagkakataon na ituwid ang tingin niyang pagkakamali at ito'y makaka-destabilize. Pero yung destabilize na agaw ng poder ng Yes. gobyerno Yes. na hindi dadaan sa legal na proseso or sa halalan, yan ang hinihikayat ng iba. Lantaran naman nilang sinasabi. Di ba? At yan ay hindi naayon sa batas at hindi naayon sa pagtatatag ng isang batang republika. Sino po ang who stand to gain, to benefit from destabilizing the government? Kung sino ang mga padrino na iluluklok Sino or po? kung sino ang mapapaboran nito. No, maraming paraan. Yung CPP, NPA, NDF nga, hindi ba destabilizing 'yon. Gusto nila ang partido nila. Kaya nga nagtataka ako dun sa ibang mga politiko na banat ng banat sa CPP, NPA, NDF sa kanang kamay, sa kaliwang kamay naman nakikipag-ugnayan sila na may ma-agreement pa sa Chinese Communist Party. Isa yun eh. You know? So, galing ganun, diba? NPA, NDF gusto umagaw talaga ng poder niyan. Yun nga lang, maliit na yan. Ano? Wala na naniniwala kasi Jurassic na yung mga yan hindi ba? Wala na. Pero dito ho sa active destabilization nito, mga politiko rin ho ba ito na identified, Secretary? Hindi ko masabi, no? Hindi ko maaring sabihin. Meron mga minomonitor diyan, pero natural may mga politiko na talagang humihikayat naman talaga sa mga kasundaluhan. Hindi may pagkakailayan No. Opo. Yun na Siyempre, nga. ang totoo nun, ang reason kung ba't natin tinawagan si Secretary Teodoro, para ang mga tao kasi nalilito ngayon Ang tanong nga nila, what is happening to our country? At nag-aalala. Secretary? Nag-aalala po. Sa kalagayang Tapos- security natin. Ito pa ang problema, no? Ang sitwasyon na to ay political, judicial. Ang pinakamalaking epekto nito ang ating ekonomiya, ang ating development bilang isang bansa, no? Doon sa mga ninakaw pera na dapat na napunta sa mga magaganda proyekto, etong political grievances na ito at unresolved corruption cases ay nagbababa ng credit rating at standing ng ating bansa. Ito ang malaking epekto, no? Ang mga bilihin ay tataas ang presyo habang humahaba ito. Ngayon, dito naman sa sandatahang lakas, makasisigurado ang ating mga kababayan na ang ating sundalo ay profesional. Hindi ito kailangan pangaralan. Alam nila ang kanilang misyon. Sila ay mapagkakatiwalaan. Kaya nga mataas ang kanilang trust rating. Kung mataas ang trust rating nila dahil ayon ang taong bayan sa professional stand na ibinibigay nila Opo. sa lahat ng issue. Magmula sa pagsalungat sa China na gusto ng ibang humihikayat na mag-aklas ang armed forces na ibenta na natin ang ating sarili sa China at yumuko na lang tayo sa harap ng panunupil na ginagawa ng China, no? Wala naman sinasabi yung iba na isusuko Ang gusto lang ng iba is maging neutral, no? Maging neutral sa China, maging neutral sa Amerika. 'Di ba? Ito kasi si Secretary Gibo parang ayaw sa China parang gustong makipaggera sa China. Hindi nga natin kaya, mga kababayan. Wala pa tayong sapat na lakas. 'Di ba? Dapat maging neutral ka lang. Hindi yung
wala namang sinasabi yung iba na isusuko natin yung soberanya natin sa China. Dapat neutral lang, katulad ng ginawa ni former President Duterte dati, naging neutral sa iba't ibang bansa, di ba? Walang kaaway, lahat kaibigan niya. Diba? So, huwag na natin tatapusin mga kababayan. So, hanggang dito na lang, no? Hanggang dito na lang kasi ayun, may sinabi din siya kanina mga kababayan na about sa kung sino daw yung makikinabang kung magde-destabilize. Diba? Diba may constitution tayo na kung may mapapatalsik na mataas sa posisyon, ang mag-take over is ang vice presidente. Nasa 1986 constitution yun, di ba? Gawa ng mga pinklawan, ng mga dilawan, lalo na si Cory Aquino. Na kapag natanggal sa pwesto, na-impeach ang presidente, ang uupo is yung vice presidente. Ang gusto kasi nitong mga dilawan, pinklawan, ayaw nila kay Vice President Sara Duterte. Gusto nila ilagay nila yung gusto nilang yung kapartido nila na kahit hindi naman binoto ng tao mga kababayan. Antindi talaga nitong mga pinklawan na to Gusto nila umulit din yung nangyari noong 1986 na wala namang nangyari sa ating bansa. Naghirap lang din lalo, di ba? Dapat sundin nyo yung nakasaad sa ginawa nyong constitution. Di ba? So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni DND Secretary Gibo Teodoro? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.